Sa atin naman hong Bombo News Analysis, may kaugnayan ho yan sa limitadong epekto ng mungkahing moratorium sa port charges sa presyo ng langis at mga pangunahing bilihin sa bansa. Ihahatid ho yan ni Bombo Jason Felina. Inihayag ng Philippine Ports Authority o PPA na limitado lamang ang magiging epekto ng mungkahing pansamantalang moratorium sa port charges sa pagpapababa ng presyo ng langis. Ayon kay PPA General Manager Jason Tiago, nasa 3% lamang ng retail price ng mga pangunahing produkto tulad ng sardinas, gatas at bigas ang bahagi ng port charges at 10% lamang nito ang napupunta sa pamahalaan. Anya mahirap umasa na makapagbibigay ito ng malaking ginhawa sa mga consumer kung kulang-kulang 1% lamang ang mababawas sa presyo ng gasolina o kung paano makakaapekto sa supply nito. Git na Santiago, self-sustaining na government corporation ng PPA na umaasa sa sariling kita para sa operasyon, sahod na mahigit 8,000 na empleyado at mga proyekto sa mga pantalan. Noong 2025, naitala ang 5.3 billion pesos na dividendo ng PPA sa pambansang pamahalaan na patunay na matatag ang pondo ng ahensya. Ani Santiago, malagang magsimula sa sariling bakuran upang matutunan kung paano makakatulong sa pagbawas ng konsumo ng gasolina bago magpatupad ng iba pang hakbang. Nauna nang iminungkahi ng Department of Trade and Industry o DTI ang pansamantalang moratorium sa port fees kasunod ng pangamba sa pagtaas ng presyo at posibleng kakulangan sa supply ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Din pa man malinaw na ang ganitong hakbang ay pansamantala lamang at hindi sapat upang makapagbigay ng makabuluhang solusyon sa problema sa presyo ng langis. Dagdag pa rito, mahalagang tingnan ang mas malalim na sanhi ng pagtaas ng presyo mula sa pandaigdigang presyo ng langis, logistics at distribution hanggang sa domestic taxes at transport costs. Ang simpleng pagbabawas ng port fees ay maaring magbigay lamang ng pansamantalang ginhawa, ngunit hindi nito natutugunan na malawakang epekto ng global energy crisis na nararamdaman ng bawat Pilipino. Sa huli, kinakailangan ng mas komprehensibong hakbang mula sa pamahalaan, mula sa pagtiyak ng sapat na supply ng langis, mabisang regulasyon ng presyo, suporta sa lokal na produksyon ng enerhiya at mga programang magpapababa sa konsumo ng fossil fuel upang tunay na mapagaan ang pasanin ng mamamayan. Ang aksyong ito ay hindi lamang pansamantalang solusyon kundi pang matagalang plano para sa enerhiya at ekonomiya ng bansa. Yan ang ating Bombo News Analysis sa kung inyong likod, Bombo Jason Felina. Basta Radyo Bombo!